Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Southern Pole Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Diladja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Magandang umaga, Pilipinas kong mahal. Magandang umaga po around the world. Welcome po sa ating programang Issue Ora Mismo. Ngayong araw na ito, pang Miyerkules na edisyon. Magsama-sama tayo para sa isa na namang live program ng Bicol TV Sorsogon, ang Issue Ora Mismo. And of course, live tayong mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at sa YouTube. Yan, para masaya. Okay. Sabi ko nga ngayon ay araw ng Miyerkules, petsa 25 na po sa buwan ng, of course, September. At bigyang daan muna natin ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. At sa ulo ng mga balita, record high barko ng China sa West Philippine Sea lumobo sa 251. Chinese nationals na may Philippine passport di tatanggapin ng China kapag idiniport. Alice Go, di ako mastermind, victim ako. At narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa. Balitang nasyonal. Record high barko ng China sa West Philippine Sea lumobo sa 251. At sa detalye, lumobo na sa 251 ang bilang ng mga barko ng China na namataan sa West Philippine Sea, bunsod ng mga militia vessels na nakapaligid sa kinaroroonan ng BRP Sierra Madre. Ayon sa report ng Philippine Navy, umaabot na sa 251 China Coast Guard ships, People Liberation Army Navy warship at Chinese Maritime Militia vessels ang naitala mula September 17 hanggang 23. Ang mga Chinese ship na namataan sa West Philippine Sea ay 2 CCGs, 2 plans, 7 CMMS, isang research ship sa Baho de Masinloc, siyam na CCG, 62 CMMS at isang research vessel sa Ayungin Shoal, isang CCG, 23 CMM, isang research vessel sa Pag-asa Islands, 3 plan sa Likas Island, 2 CMMS sa Panata Island, 16 na CCGs, 11 plans, 55 CMMS sa Skoda Shoal at 18 CMMS sa Irocos Reef. Sinabi ng PN na ang nasabing bilang ay record-breaking at mas mataas sa 157 vessels na naitala mula September 10 hanggang 16.
Karamihan ng mga barko ng China ay nakikit sa Ayungin Shoal at Skoda Shoal. Ang BRP Sierra Madre ay nakadaong sa Ayungin Shoal. Noong nakaraang linggo nang itanggal ng Philippine Coast Guard sa Skoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa. Sa kabila nito, iginiit ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng West Philippine Sea, ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, na hindi ito nangangahulugan na China na ang may control sa South China Sea at ginagawa naman lahat ng AFP ang kanilang mandato para protektahan ang soberenya ng bansa. Sa iba pang mga balita, Chinese national na may Philippine passport di tanggapin ng China kapag idiniport. At sa detalye, hindi na umano tatanggapin ng China ang mga Chinese nationals na kumuha ng Philippine passport kahit pa i-deport ang mga ito, ayon kay Attorney Raymond Fortun, abogado ni Tony Yang, na iniuugnay sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators or POGO. Sa panayam kay Fortun bago magsimula ang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Riza Hontiveros, sinabi ni Fortun na magkakaroon ng problema sa pagpapadeport ng mga Chinese na kumuha na ng pasaporte ng Pilipinas. Ipinaliwanag ni Fortun na kung dalawa ang pasaporte ng isang Chinese national, lumalabas na isinantabi na nito ang kanyang nationality bilang Chinese, kaya hindi na ito maaring ipadeport sa China, base sa nakausap niya sa Bureau of Immigration. Sa tanong kung magiging stateless o tuluyang mawawalan ng nationality ang mga nasabing individual dahil hindi naman nila maaring ituring na mga Filipinos, sinabi ni Fortun na isa itong problema. Ipinaliwanag pa ni Fortun na hindi maaring dalawa ang pasaporte ng isang Chinese national dahil wala naman silang rule tungkol sa dual citizenship, kaya i-reject lang sila ng China. Inamin ni Fortun na bagaman at Chinese may hawak na Philippine passport ang kanyang kliyente na kapatid ni Michael Yang na dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot sa Parmali Scandal. Sa iba pang balitang nasyonal, Alice Go, di ako mastermind, victim ako. Iginiit ni dismiss Bamban Mayor Alice Go na hindi siya ang mastermind ng sinalakay na illegal na Philippine Offshore and Gaming Operators o POGO sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga dahil isa siyang biktima. Bago matapos ang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality na pinamumunuan ni Riza Hontiveros tungkol sa mga illegal na POGO, direktang tinanong ni Senator J.B. Ercito kung si Go ang mastermind. Hindi po ako mastermind, masasabi ko po ito, isa po akong victim, ani Go. Sa tanong kung bakit ginagamit siya ng sindikato, sinabi ni Go na hindi naman siya ginagamit pero aminado na mayroon siyang naitulong. Sinabi pa ni Go na matulungin siyang tao pero wala siyang kinalaman sa mga ginagawa o aligasyon laban sa mga nasa likod ng POGO. Binanggit din ni Go na hindi siya guilty at sa tagal aniya ng investigasyon na umabot na sa 14 na pagdinig ay tiyak na alam na ng komite kung sino ang nasa likod ng mga illegal na POGO. Samantala, pinagbigyan ng komite ang kahilingan ni Go na magkaroon ng executive session upang doon niya sagutin ang mga tanong na hindi niya masagot sa public hearing. Matatanda na si Go ay may mga nagbabanta sa kanyang buhay. Yan po ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manaoc, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Beno, nagbabalik kita sa tuyang programang Issue ora mismo. At antabay lang po sa mga kaganapan dyan sa labasan. Okay, so standby lang po sa mga kaganapan natin dyan sa labasan para sa ating programang Issue ora mismo. At siyempre bago yan, ibigay na natin ang special report ni Maki Gomez. Direktamente hali dyan sa Banwaan or munisipyo ni Matnog. Ready na ba, Papa? Okay, si Papa Harold. Sa technical side, ipasok mo na ang balitang pangkalakasan ni Papa Maki. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Isinagawa nitong ika-21 ng Setyembre sa presenteng taon ang 2024 International Coastal Cleanup sa iba't ibang bahagi ng bansa na may temang Clean Seas for Blue Economy. Isinasagawa ito tuwing ikatlong linggo ng Setyembre base sa Presidential Proclamation No. 470. Bilang pakikisa ay gumawa ng ilang mga hakbang ang Menro Matnog para pangunahan ang aktibidad. At dahil dito ay nagbigay ng direktiba si Honorable Mayor Catleya So, hindi lang sa mga coastal barangay kundi pati na rin sa ilang barangay na maaaring daluyan ng tubig sa bayan ng Matnog upang isagawa ang nasabing aktibidad. Dahil sa direktiba ng alkalde ay puspusan ng iba't ibang barangay sa nasabing bayan para sa malawakang paglilinis at pagkolekta ng mga basura. Halimbawa na lang dito, ang mga plastic bottles o namang mga basurang maaaring makasira sa kalikasan, lalo na sa karagatan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Ayan, si kasamang Ian kasamang Maki para sa iyang report, special report ni Maki. At yan ay inatid ni Sir Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Okay. So, abangan po ang live report ni Papa Buddy Duca dyan sa luwasan. Buddy na, Duca pa. Teka, ayusin mo natin ang iyong mic para sa ating
live na report. Standby lang. Umuusok pa ang bibig ni Papa Buddy. Yan, tuwang-tuwa siya sa kanyang kalukuhan. Okay, Buddy, magandang umaga sa'yo. Live na kita, Buddy. Good morning. Good Yes. morning tawi sa imo SM at sa kabos na tagapagantabay kang programang Isyu Ora Mismo. Okay, good morning. Nagpahayag kaswapon sa regular na sesyon si City Councilor Glenn Olbes for Bacon District kan sa iyang kahandalan. As in, pagmakulog sa nasabing lugar manungod duman sa konstruksyon na pigigipukan Bacon Manito Road dyan sa distrito kang Bacon. Sa sarong resolusyon, pigdawan niya ki sarong panawagan as in masurat ang sanggunian panglusod ng Sorsogon sa First District Engineering Office o DPWH yan sa Ginlahon, Sorsogon para tawan ki pukawo ng sa indang atensyon manungod duman sa nangyaring pagbarabakan mga daga duman sa pigigibong Bacon Manito Road yan sa munda sa distrito kang Bacon. Sa video presentation na ipigpresentar ni Kagawad Glenn Olbes, makikita duman ka nakalihis na simana baga SM na halos sa rong simana na pag-uran na aktual na video ni Councilor Glenn Olbes ang makusukon na pagbulos kang tubig hali duman sa itaas kan nasabing mabulubunduging lugar as in siya na handal sa mga tao duman sa sitio gayong as in sa sitio diri sa distrito kang Bacon. Sa iyang pag-imbestigar na sa iyang nanutaran na ang mga tao pala duman na naka-aero kan asin naka-star duman sa nasabing lugar iyo anday na nakalaog duman sa nasabing area asin sida pag nagduduman sa merkado kan Bacon District, particular dyan sa Bacon District sa sentro kang Bacon, iyo ang naglulunad na sa nasinda tabi SM kang bangka di motor ng sakayan. Okay. Aloy na panahon na nindayin pigigipo na sa satuyang nahiling kasuwapon duman sa session regular na pagpresentar na video ni Kagawad Glenn Olbes, nahiling tadaman na ang konstruksyon nagbuon kan Mayo 3, 2023 as in natapos na kuta na kan Marso 9, 2024 presenting taon. So sobra na tabi SM kisarong taon ngunyan baga September na kita. Nasa sarong may kabangan na taon na. Project to that and inagat ng tatabi kipahayag kay ni si OIC District Engineer Presi Ibulan and pigugi to sa iya nagsasawa na kita tabi SM kan mga paulit-ulit na rason kan nasabing opisina na iyan tabi na project na yan ang nasa management yan kan DPWH Regional Office siya. And sabi nga sa sakuya ni Dii na kung gusto mo maya pigulit-ulit ko talaga yan sa iya sabi ko Dii nakabugtak duman sabi ko sa tarpuli na yung duman sa nasabing site na ang opisina kan District Engineering Office kan Sorsogon under kan nasabing opisina. Okay. So siya ipigpirit pa niya sa kuya na dahil siya makasimbag kung anong man ang mga komento manungod sa nasabing proyekto unang-una na ang pondo kay ni hali sa nasyonal as in duman inipinit sa regional office kan DH dyan sa Legazpi City. Okay. And sa tuya nga ni napiktaraman si Dii kasubago nasabi ko nga ni Dii so dahil problemahan kung dahil ka maano kay ano man na comment bot ko lang sabi ko sa imo iparam na kasuhapon presente ako duman sa session regular and sa duman sa big point out ni Kagawad Glenn Olbes na sa indang pigrekomendar ang site inspection kan Centro Sorsogon City asin kan City Engineering Office kan City of Sorsogon and alagad sinabihan man kita ni Dii na wala man ngayon problema yan mag-site visit and ilingon tinda kung ano ang nahiling nila problema and sumusurat tinda mamaringani ngayon anta
may nagpupuna. Kung may sala man hanggang sa samuyang trabaho, ang regional office o nakakasakop na opisina, tulos-tulos man inindaan-indang aaksyonan. Tama, kasi ang aram tabaga na pag more than 50 million ang works and project, talagang ano na yan, sa Region 5 na. Roger to that, and sayaning pick point out na ang First District Engineering Office digdi sa Sorsogon, iyon may ceiling limit na 100 billion. Okay. Pag naglampas siya sa 100 billion, automatically tabi SM, ang regional office na kayan ang may kapot as in may control sa supervision kayan pagpon pa lang kang pagbid ka nasabing proyekto hanggang sa ini mag-ongoing construction as in maging mag-abot sa finishing touches siya, and ang pag-turnover kay ini nasa mercy na kan regional office. Oo. So, sabi ko nga ni kay Di Kasubago, sabi ko Di, so, pwede man sabi ko, by next week sabi ko, hagalong ko sabi, so, kompleto na reaksyon kaya ni PIO, DPWH sa Regional Office, Lucy Castañeda, medyo daya ko kontentado kan sa imong simbag, medyo alarming na kung mailing mo tabi duman SM Supig Presentar na video ni Kagawad Olbes sa City Hall Kasuhapon, talagang kalunos-lunos. Isipon mo, ito lang na oras na halos sarong simana, nagraragasa, garulan slide siya na ang mga lapok talaga. So kung maski 4 wheels siguro, dili makusog simbuot na magduman, kasi magtukad, garupig papatag pa so bulod duman. Oo. Aram mo kaya ba ni ang bako man tama na rason iya ni OIC District Engineer Hibulan. Kasi nga ni, maski nasa Region 5 yan, pero sabi nga nasa poder ninda iyan. Sakop iyan kang First District. So, sinta ang dapat ang maggagwardya kayan, ang magmonitor. Asin kung may mali man, sinta ang mapaabot sa Region 5. Roger to that. And saya pala ni yung pigdagdag kasi pig-clarify sa Satuya na siguro nakamonitor rin ka nakalihis na mga simana kan binato kong report digdi sa imo na gusto niyang iklaro sa Sakuya partikular na supig sabi niyang ang mga gamit na imported hali pa sa ibang bansa. Yan sa mga nagkauktabang mga project sa Sorsogon, kaparehas kaya na elevated parking area, asin yan na modernized na ongoing construction kan Sorsogon City Hall. Ang may mga sasabi niya sa Satuya, may mga gamit kaya talaga na ang kaipuan kaya ng mga expert, and asin ang kaipuan pa kayan, may mga tao na hali pa imported pa na gamit talaga ang sa indang pigangkat na pigahalat para igugta sa mga nasabing proyekto. Oo nga ni, ang problema ha. Perang taon na yan, perang taon ba maabot ang barko? Ang package nga ni sa barko, 3 months. Siguro dili man magayon sa pagdangog ni DE ito, siguro nakamonitor siya na nagsabi baga ako kay ito na ano ngayon sabi ko DE, imported ang simento. O kung simento man lang kadako lang simento digdi sa Sorsogon na piling kuhaan. Kaya nga ni, dapat i-particular kung ano yan na imported. Oo, kaya nga dapat i-particular niya kung ano yan na materials na ang katunhali sa ibang bansa. Yung nga niyan, sabi ko nga ni kay si example ko man lang ito na pigalat nindo siguro sa magamit kaya yung imported na simento. Pero bago ko point out na iyo talaga ang pigalat nindo simento na imported. Kaya di man kaya nito pig-clarify kung ano itong kung pigahalat ninda na hali pa sa ibang bansa na imported na gagamiton. Grabe naman kahaloy bago mag-abot. Roger to that. And sabi nga niya sa kuya, alato lang ngayon sa nanindo. Siguro not later than this year, pag may mga nasa 70 or 80% na kaya yan, na ang construction, na ongoing construction, kan mga nasabing proyekto. Ito nga ning elevated parking area, pigpinturahan na naman lang ang mga kalawang, pero wala man na bago na iba. Pininturahan lang, ruluwas ng kalawang.
saro pa nga ni sa big point out niya, an example niya sa Sakuya Tabi SM, so Sorsogon Sports Arena na kumpirmar niya na sa maabot na Oktubre, pagbisita ka sa tuyang presidente, ngayon October 17, ini-formal lang, ito turnover sa provincial government council Sorsogon. Ayan. So, yung ibalik ko duman sa inot na sabi niya na bako sinda makasimbagayan ta Region 5 yan. Supposed to be, sabi ko nga, sinda ang dapat mag-monitor kay sakop ninda iyan. Ano man ang mangyayari dyan, luwas ka ng Region 5. Taang project nasa 1st District na kung saan dapat sinda ang mag-monitor kaan. Roger to that, and di nagani kita nagipagkutil kay Tabi SM, sabi ko nga ni, medyo out of place, sabi ko kita kaya, haramtaman, ako tama sa lirista na medyo sa mga expertise, ang mga know-hows, and medyo kulang kita kaya. Kaya sabi ko nga ni kay DE na param ko sa iya na maybe next week, sa muyang tutuyuhon ang DPWH Regional Office para i-clarify ang mga nangyayari dito na sa pagkantabay, oktaba kang proyekto dito sa munisipyo Ciudad Sorsogon. So yan, talagang pagka-oktaba o pagka-unsyami. Sabi nga nita, halos nakataringga na lang ang mga project. Iyan na elevated parking area, ang City Hall building na hanggang ngunyan dahil pamaning klaro kung wala man nakakaagin ng tabagang pigpapaskil ninda kung saan nagpuon hanggang saan matapos. So, hato pa yan ang tabihan ni Taba, next week may kompleto kitang detalye kayan. Makapaligas yan mo na mga kaganapan para sa issue, ora mismo, Badiluka reporting. Ayan, si Badina Duka pa sa iyang live report tungkol nga ni dyan sa presenting kamugtakan kan sa tuyang mga nakatenga na mga project. Ang mga nakatenga na project, yan abangan kung hanggang nuarin ini marirealisar. Sabi ninda, hanggang kailan ka ba mangyayari? Yan, so abangan na lang ang magiging susunod na kabanata kung saan naman yan mapapadagos. Siyempre ang sitwasyon kayan dyan dahil mo man yan mamadali alagad hanggang nuarin. Yan, good morning SM Sound na sa gabos na viewers from Sir Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Si Kap Arles Hanaban kan Barangay Pamurayan, paano tabi daiman ninda pig-implement ang OSH program kan mga projects kan DPWH. Hilinga tadakulon an mga na-accident na tao. Siyempre pag sinabi mo kay ayan, kumbaga bahala na kamo dyan. Si paring Dondon Arellano, basa asin makamumoy ang aldaw padisaw. Yan. Saan ka babasa? Basa sa ulan o basa sa alam na kung saan. Okay? So dagos-dagos kita mga tugang. Nga ni napig tutukartang ngunyan ang mga nakatingga na project. Grabe man yan. Mga hanggang ngunyan nakatingga pa yan ng mga project. Dahil ko aram kung anong, dahil ko masabutan. Kung ano iyan na pig order pa sa ibang bansa or pig import na mga gamiton. Dahil ko aram kung ano yan. Okay, so happy watching kay Papa Bern na very active sa mga oras na ini.
Di ko lang aram kung di siya naging active. Pero ang sabi nila, yun ang sabi nila. Si Papa Clark naman na active man giraray, di ko man maaram man kung saan may naging active. Uy, ang ano pala na, ang Sorsogon City, aawardan sa October 1 para sa Drug Cleared City. Abangan yan. Drug Cleared City, pero paingorag doon nagkakadara ko. Yung pagsasabitan na ang pagiging Drug Cleared City, hindi dyan nagtatapos. Ito ay pagsisimula pa lang. Kung paano mo i-maintain na maging drug cleared. It doesn't mean na pag na drug cleared ka, gusto sabihin, habang buhay na, drug cleared yan. No. Yung nga sabi nga, makauurag sa Bicol, drug cleared, pero kadakol king mga nabaybas, ultimo nga ni marijuana, may nadali. Kaya lang, ang point out na digdi is once na drug cleared ka, dito pa lang magsisimula ang laban sa droga. Mas magiging mahigpit ang pagbantay, ang pagmonitor para dahil na ulit maibalik sa undrug cleared sa sitwasyon na may droga man giraray sa city. Kaya nahiling tayo, maski kaliwat kanan ang nangyayaring operasyon kang mga ahensya, lalo na ang PIDEA, it doesn't mean na drug cleared ka na. Gusto lang pasabihon na pigpapanatili ninda ang pagiging drug cleared. In kaso magkaigwaman, nin ano pa na operasyon manungod sa droga. Okay? Yan. Sa project naman, balik ta naman halos dekada na yan na problema dyan sa Bakon Manito Road. Pira na dyan ang naaksidente. Pira na ang nagbuwis buhay. Kaya ngunyan, balik sa dati ang mga taga-Usiaw. Kaya puhanan nila magpasiring sa distrito kan Bakon or sa poblasyon kan Bakon para mamakal by sea or bangkaan gamit ninda. Maski ako man, di ako makisapalaran. Araw kayo ito ang agihan mo. Araw kayo ito ang agihan mo na mga slope. May nataas, may nababa. Ay dain na sana. Di bali na lang. O yan mga tugang nahihiling ta na sitwasyon dyan sa Usiaw. Nito, kahapon pala, one of this day pipiriton tapo na makontak si Councilor Olbes, Atty. Glenn Olbes, nganing makaulay tadigdi sa satuyang programa and maaraman ta halim mismo sa iya itong mga obserbasyon na nahiling niya duman mismo. As in, mahagad kita kang kopya kay itong mga landslide na actual niyang nakuhaan. Because this is the very sad mga tugang na pangyayari. Sakop kang syudad ang barangay Usiaw, barangay Santo Niño. Bako ining isla, dukot ini sa Sorsogon City. Pero nata nagsasapar ning arog kay ini na problema. Despite sa grabe na pondo na pigbaba sa probinsya kan Sorsogon. Different senators, may mga party list pa ang nagtarabang-tabang para marealisar iyan. Pero ang nangyayari, saan ka ba naman makakahiling nin masiminto? Tiriko nun? Kung dahil dyan sarud-sud pababa ang sasakyan mo, baralentok, sigurado. Kaya sana sa paagi kan mga itinaong pahayag ni Councilor Glenn Olbes dyan sa gunang panlungsod, suportahan ini kan kapwa niya councilors
Dahil ta na pag-isipon na may gusto kitang kontinuaran ng mga kontraktor. And sabi nga ni Buddy, masurat da ang council sa First District Engineering Office. Ano man magibukaan, aber, kamo nga ni nagduman, pigtok do ka sa national o sa region, dapat duman sinda magsurat sa Region 5, tayaon duman sa kontraktor. Diba? Kasi nahiling garo useless ang mangyayari. Masurat ka sa First DE, sa District Engineering Office. Tapos, ang may kaput kang project nasa Region 5. Paano munta yan? Ano man ang magiging simbagkaan kang DE? Ha? Unless na idirekta nindo ang pagsurat sa Region 5. Sa DE. Sa DPWH Region 5. Tayo ni sigurado ma-actionan ini. Ha? Ayan po ang problema kang sitwasyon dyan sa Usiao Bacon. All we can do is sumurot na lang mga councilors sa DPWH Region 5. Pasimbagaw ang kontraktor kay ni na supposed to be dapat nga ni March 2024 date accomplished ini kang project. Pero hanggang kunyan September na, uminabot na nin 1 year and 6 months. Saro may kabanga na taon. Pero dai pa. Diba? So dakulon kay project na nakatenga. Ayan na National Government Office. Sabi magayon lang daw yan sa printera. Pero lumaog ka. Bako pa man talagang fully furnished. Bako pa tarapos. So ano na tayo? Iyo ang parte kang sabi niya to na grabe na ang in-improve kang probinsya kan Sorsogon. Huyan natin ang po dyan sa Irosin na bago ka magpasakat sa Biodec kang Irosin, igwa dyan ng pawala. Ang badla daw kayan sa Liang, Matnog. Pero, ng nagangalas kita, sa entrada, magayunon, simentado. Sa unahan palan, bako pa man tapos. Puro pa simentohon. Pag duman ka naman sa exit point, na going to Matnog na, simentado naman. Sa Tahaw, dahil pa natatapos. So, sabi ta nga ni mga tugang, this is a very sad reality. Kung perming arog kayan, ang magiging sitwasyon dyan. Ha? Kaya, sa DPWH, dahil po yan, bako yan, rason, na sabihon nindo, project iyan kang project iyan kang Region 5, DPWH Region 5. Bako yan project kang DPWH DE. Project yan kang Region 5. O sisa ang dapat mag-supervise. Hindi ka mo dyan sa First District. Kung kay pan, iupod pa nindo si Buddy para mahiling gabos. Asin si Jojo. Very willing man mag-iba. Pero bako ining rason na day kita kay ni daw ta itutuklo nindo ang region. Maski project ini kang region mga tugang, Ma'am Priscilla Hibulan, OIC, District Engineer kang First District. Maski po project ini kang Region 5, kamo po ang may poder ka ini na mag-supervise. Because nasa laog ini kang sakop nindong
harong. Maski po anong gibuhon ninda, dapat aram nindo. Dapat nasusupervise nindo ini. Bako po ito para sa kuya rason na sabihon ta na lang, this is a project of DPWH Region 5 na wala na kitang dapat gibuhon kay ni. Dahil na kita dapat dumaw-daw kay ni. That is very wrong. Very wrong po iyan na araw kaya na aktwasyon kung magkaganon man. Sabi ta nga ni, hindi naman pwede paghaluin ang simento sa asukal. All we can do mga tugang is arog nga ni kayan ang mangyayari sa tuya, tutukan ng maray ang project. Pandua, i-monitor ng maray kung na-implement ba kitama. Ang hapot ko nga ni sa DPWH, ikaw natabi ka mong kontraktor na nakasuhan. Hapot ko lang po yan. Mapa DPWH, First District Engineer, Second District Engineering Office, ikaw na po ka mong nakasuhan na kontraktor. May napatigil na ba kayong project ninda na nahiling nindo sala ang pagka-implementar? I don't think so. Maray pa nga ng kapitan kang pamurayan nakapapundo kay project. Aside from that, si Padigdi ang masasabi ta na nagibo ka iyan na sa paghiling niya may diferensya ang pag-implement kang project kaya pina-stop ang ongoing na project. Dahil po pag-isipon na ay ang kontrakto na ito kaya ano ito malakas itong kontraktor dahil tayong dapat daw-dawan. Diyos ko, pag-arog kayo yan, pwede magbalot-balot na lang kayo sa sa opisina ninyo. Di baling magdildil kayo ng asin or magtinda kayo ng kikiyam, quick-quick, kaysa nagpapagamit kamo sa mga halangkaw na opisyalis para lang magkaburuhay kamo. Sayang kang tinapusan nindo. Kung araw kayan ang sistema kang pagbuhay nindo. Sayang kang professional nindo. Mag-graduate ka mo sa kung anong engineering course. Nag-take ka mo ng board exam. Naging lisensyado ka mo. Later on, mapagamit lang ka mo sa mga kontraktor, sa mga high-ranking officials. Pag-arog ka yan, magkaroon naman lang kamukaan dahil ka mo pinagkaiba sa janitor. Mari pa nga ng janitor, may dignidad minsan. Ang ibang janitor, may dignidad. Pero kung sa parte nindo, nag-inspection ka mo, haram nindo ng proyekto na ini, hali duman sa saro na kontraktor na malakas sa langkaw, na ilihidong politiko. Tapos may masabi sa indo, dahil nindo yan pagdawdawan, malalagay tayo sa alanganin. Pag-arog ka yan, stop na nindo yan. Dahil na ka mo magpadago sa trabaho nindo. Ina niyang, grabe na nga ipon trabahador sa ibang bansa. Wala mang arog ka yan na sitwasyon. Kamo ang makaluluoy. Makaluluoy ang sitwasyon nindo. Pag-igwa dyanin nagdayo na ma-inspeksyon. Sisa yung itutokdo. Ikaw na pobreng engineer. Ikaw ang nag-inspeksyon. Masasabi mo daw na nagsunod ka lang sa amo mo. Asin, dahil ka daw inigar kang amo mo na pigtutokdo. Natural ininigar ka. Ininigar ka kang amo mo. Masabi dahil kang pigtokdo, dahil kang tinukdoan, siya ang inspektor. Kung ano ang violation duman na ginibo kang kontraktor, ikaw ang mananagot. Bako itong amo mo na nagpasunod sa imo na dahil magdaw-daw dyan
Dahil sa kaput iyan kang halangkaw na politiko. Halangkaw na politiko, paano kung ang nag-inspeksyon is mas halangkaw? So ikaw man lang ang madadanyaran. Kaya kung bako mong masaho ang trabaho mo, naarog ka yan, mag-resign ka na lang. Dahil pa naraot ang dignidad mo. Dahil pa nadanyaran. Dahil pa nagkadigta ang lisensya mo. Sa arog kayo ni, hahanapon niya na ang inspektor. Ikaw ang nag-inspect. Opo, sir. Anong findings mo? Ganito, sir. Oh. Sino nagpasunod sa'yo? Ay, maraming violation yun eh. Sino nagpasunod sa'yo? Yung amo ko, sir. Sino ang amo mo? Papatawag. Totoo bang pinasunod mo ito si Engineer Pulano? Ay, hindi, sir. Ang trabaho ko. Ang trabaho niya. Oh. Din ka na yung pinurot. Hanggang sa natanggalan ka ng lisensya. Dahil sa pagpagamit mo. Ayan ang mga consequences na kakaharapon kan sarong pobreng inspektor. Kung baw lang ng baw. Tas hindi ba ka man apektado? Ikaw na kontraktor ang apektado. Ikaw na inspektor ang apektado. Ang kontraktor, ano man kang kontraktor? Nandito sir oh. Puro naman good yung inspection. Nag-site inspection, puro good. Hindi na namin kasalanan yan kung may may violation yung namin, yung kung gumamit kami ng mas substandard. Kasi yung inspector, good naman yung remarks niya. Biruin mo yan, mga tugang. Good yung remarks, pero imagine, kang inspeksyon, kang mas halangkaw na opisyalis, grabe ang depekto kang project. Kaya maniwala ka. Maniwala ka, wala nin mas halangkaw na nasa posisyon dyan sa DPWH ang mananagot. Kamu lang na nasa hababa. Okay? So mga tugang, inabot na kita kan oras kan pamaram sa tuyang programa. Mabalik kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Ang sanong likod si Rosario Amistoso. Mabalik sa aga, kaibahan ang sakuyang technical staff. Maray na aldaw po, asin Diyos Mabalos, Banwaan, asin probinsya ng Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.